years old. Sige po, balik ako. Brother, may tatanong lang po ako. Ano pong kalagayan ni Kristo, pangako o Diyos? Anong tinatanong mo ito, sasagot ako sa iyo ng prangka, no? Unang-una ganito, no? Dinadaan nila sa mathematics ng tao, eh. Pagkakaroon ng Diyos pa si Kristo, kaya sabi, makilala ka nila isang Diyos na tunay. Ilanay ka ang Diyos, iisa. Alay, kakahulugan ng iisa. Wala nang palawa. Ang kanilang paliwanag, dinadaan sa mathematics ng tao. Eh kung sa Biblia mo kukunin, basahin natin ang 10:30 ng Juan. Patay ka. Ako, as ang Ama, ay iisa. Eh, 1 plus 1 equals 1 eh. Ako at ang Ama ay iisa. I and my Father are one. Tingnan mo, plural pero one. Are one. Parang ganito. Ako at si kapatid na Daniel ay iisa. Saan? Iisa kami sa dugo. Suryano rin siya eh. Diba? Parang ganito. Doon sa Mateo 19, ganito ang ating marabasa sa salita ng Panginoon. 19:5. At sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Tuloy. Kaya nga, hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Yung mag-asawa, lalaki at babae, iisa yun eh. Sa arithmetic ng Diyos. Iba yung sa tao, iba yung sa Diyos. Arithmetic ng tao, yung 1 plus 1 equals 2 eh. Eh sa Biblia, 1 plus 1 equals 1 eh. Iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, makikisama sa kanyang asawa, ang dalawa'y magiging isang laman. Kaya nga hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Yung palang hindi naman magkamag-anak pag nagsama isa lang sa Diyos eh. Hindi magkamag-anak yun, di pareho pinanggalingan, di pa pamilya. Yung isa, Di Los Santos, yung isa naman eh, Dibaan eh. Oo, meron ganun eh. Kaya kinaalam na mag-asawa, yung pangalan ng apelyido ng lalaki, Di Los Santos, yun naman babae, Dibaan. Yung iba, yung isa Santo, yung isa naman Diyos-Diyosang. Ano? Eh nung magsama, buti na lang yung lalaki ang Di Los Santos. Kaya nung magsama sila, pareho na silang Di Los Santos. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Isang pagbati ng kapayapaan sa ating mga kapatid na kamusliman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon pong gabi, welcome po kayo sa ating burger comparative na atin pong tatalakayin yung isang paksa. So ito po ay pinamagatan nating itanong mo kay Soriano, sasagot din si Karashid. Bago po ang lahat, ako po si kapatid na Yusuf, makakasama niyo po sa pagtalakay sa paksang ito. Kaya hindi naman, bago tayo matuloy magsimula, ipakilala natin yung ating mga makakasama sa gabing ito. Kapatid na Nay. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tunay nga po ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Welcome na naman po ulit sa isang panibagong paksa na itanong mo kay Soriano, sasagot ni si Karashid. Dito lang po yan sa Burger Comparative sa labas po ng Kape, Talakayan. So, alhamdulillahi rabbil alamin mga kapatid, naway makinabang po kayo sa aming pong ipaglilingkod na paksa sa gabing ito at atin na pong pakilala ang kapatid na Karashid. Karashid. Alhamdulillah rabbil alamin. Ang nagpo ng papuri ko sa salamat kay Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Ang nag-iisang Panginoon. Ang nag-iisang Diyos. Isang-isa talaga. Alhamdulillah. Walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. At alam mo, meron kasi tayong mapapanood to ng ating mga pakinggan nila, ng ating mga taga-subaybay. Yes. Patungkol ito sa yung may nagtanong kay Kaeli Soriano, kababayan natin.
ilan daw po ba talaga ang Diyos? No? At ano daw yung tunay na likas na kalagayan ni Kristo? Kristo, yes. Siya ba ay tao o siya ba ay Diyos? So yun yung pag-ibig Ngayon, natin sa gabing ito. Ang unang pangatwira niya, kasi daw yung iba, pag binasa daw yung 17:3 ng Juan, ay mali daw ng pagkaunawa. Narinig naman natin at naipalabas na natin yan, brother. No? Yes. Kung paano niya likutin yung talata na yan. Una, yung sinabi raw ni Kristo na makakilala ka na nag-iisang Diyos na tunay, ito ang buhay na walang hanggan. Oo. Ang tinakausap lang daw doon ay mga Hudyo. Kaya daw, sila daw pinagbilinan na magtatamo ng buhay na walang hanggan. Ang makilalang nag-iisang Diyos na tunay. Bakit? Kasi naman daw sa mga Hudyo, sa Israelita, kapanahonan ni Kristo, ay isang Diyos lang naman daw talaga, yung Diyos ng Israel pinapakilala. Pero as time goes by daw, dumating ang panahon, sa panahon ng apostol, pati siya Diyos na rin. Ganun ang argumento yung palusot niya. Pero bukod dyan, may palusot pa siya, na hindi raw talaga isa. Kasi yung salitang kaisa-isa raw, sa Greek, kung hindi tayo nagkakamali, Yes. mono. Kasi po, Karashid, pag Basahin mo binasa nga. po natin po kasi sa Greek, sa John 17:3, ganito po ang ating mababasa, na yung salitang the only true God, ang ginamit mo doon is ton monon alitinon theon. Ton monon. Alitinon theon. Yung ton, ibig sabihin is definitely article niya na da. Kasi alitinos, Yes, yun ay alitinos theos, ibig sabihin ay tunay na tunay Diyos. na Diyos. So, therefore, ganito yan. Kasi kung titingnan natin at papakinggan natin, Brother Yusuf, Brother Rashid, yung paliwanag ni Ka-Eli Soriano, na lumalabas na parang pinagkukumpara, sabi niya, mali daw yung bilang daw ng tao, wag daw nating ikukumpara yung bilang ng Diyos sa bilang ng tao. Okay, bago yan, Oo. kasi mali daw yung pangangatwira ni Bar. Porkit daw kaisa-isa, nag-iisa, wala nang kasama, wala nang iba. Alam mo, Ka-Rashid, mali yung ganong pangangatwira na sinasabi ni Ka-Eli, na pag sinabing isa, batay sa Biblia, ay meron pang iba. Tsaka hindi, salungat yung Sa lunga, kasi ganito basahin natin yung salin. salungat yung kanyang doktrina. Oo. Kasi sa ganito, di ba? Sabi niya nung una, sa isang pangatwira niya, sa 17:3, kaya daw sinabi ni Kristo, ikaw ang makilala na nag-iisang Diyos na tunay, sapagkat yung mga panahon na yun, ang tanging pinakikilala ni Kristo sa mga kausap niyang Hudyo ay ang nag-iisang Diyos na tunay, na walang iba kundi ang Ama o Diyos ng Israel. Pagkatapos, sinasalungat niya ng isang argumento niya pa, mali daw yung pangatwiran, yung paliwanag ng iba, na isang-isa lang daw talaga yun, at wala ng iba. Actually, Parang yung papunta sa dilema to si Actually, Ka-Eli Soriano. Karashid, kung makikita mo malaki talaga yung dilema ni Ka-Eli. Ano kaya kung meron tayong mabasang salin na ang talagang masasabi natin, Brother Yusuf, mga wastong salin ng Biblia, na pag sinabi talagang isa, batay sa Biblia, kasi tandaan natin, Karashid, pag ginamit sa Greek yung salitang mono, ibig sabihin ito ay absolutely one. At ito ay totally one talaga siya. Saka na natin papaliwanag yung mga ibang ruling dito. Pero ano yung memo point natin dito? Kung gano'n yung pangangatwiran ni Ka-Eli, nagkakamali siya doon. Pakibasa mo nga yung salin na hawak. Hayaan po nating basahin na ang salin na ang salita ng buhay. Ganito po ang ating mababasa sa Juan 17:3. At ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala kanila na kaisa-isang tunay na Diyos. Maliwanag yung salin. Mali daw yan eh. Pagkaunawa mo dyan, isang-isa lang at wala nang kasama, mali daw. Pero sinasalungat niya yung sarili niyang argumento. Mga kababayan, gumagamit kami ng Biblia. Muslim kami, pero gumagamit kami ng Biblia para ipaunawa sa inyo na yung mga paliwanag po ni Ka-Eli Soriano, maliho talaga, using the Bible itself. Ginagamit namin ng Biblia laban po kay Ka-Eli Soriano. Yung pagpapaliwanag niya, dalawa na kumukontra pareho sa kanyang sarili. Bakit? Ang unang paliwanag niya, ang kausap daw ni Kristo doon, mga Hudyo, at ang ipinapakilala ni Kristo sa mga sandaling yun, talagang isang Diyos lang, yung Ama, yung Diyos ng Israel. Pero may paliwanag din siya na mali daw ang pag-unawa ng iba na kapag sinabing nag-iisang Diyos na tunay, talagang isang-isa. Mali daw. Wala nang kasama. Ganun pa siya magsalita. Ngayon, nabasa mo, ilan? Kaisa-isang Tunay na Diyos. Tunay na Sa Diyos. Greek, Sa Greek. monon alitinon theon. Basahin mo nga dito sa isang salin. May sa Ilocano. Ayan ang nakalagay eh. Kadyon venterasyon. Okay. Sa Juan po, sa 17:3, dito po sabi,
At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na yung sinugo. Dito ngayon tayo tatakbo sa paggiba ng isang argumento ni Kaeli. Pag sinabi raw kasi isa, hindi raw talaga isa. Hindi kasama ko. Kasi bilang ng tao, iba daw ang arithmetic ng tao. Di ba bilang ng Diyos? Oo, arithmetic Iba rin ang arithmetic. Nagbigay siya ng talata, pakibasa nga ang talata yung sinabi. Mababasa po natin yun sa Mateo, sa 19. Doon muna sa John 10:30. Opo, sa John 10:30 po. Pagkis 30 ng Juan. Ito po yung... Teka lang ha, mga kababayan. Ma-remind ko lang kayo. Yung John 10:30 o 1:30, gasgas na po. At sa Rashid, bago muna natin pabasa kay kapatid na Yusuf, ilang beses na natin yan na ipaglingkod sa harapan ng ating mga kababayan. Ginagamit yan ng mga Trinitarian para patunayan na talagang si Kristo ay Diyos. Ginagamit din ng oneness yan. Totoo yun, Rashid. Pareho may pangangaturan kumbaga. Kita mo iisang talata ginagamit pero iba-ibang pangangaturan. Tapos pangatlo, ginagamit ni Kaeli Soriano para patunayan, hindi lang iisa ang Diyos, may ibang Diyos pa. Di ba? Iba naman nagpapatunay, ang isang Diyos may tatlong persona. Yung isa naman nagpapatunay, ginagamit yung John chapter 10 verse 30, na talagang isa lang ang Diyos at yun ay si Kristo. Siya rin yung Ama. O kita mo? Di ba? Nalilito talaga kababayan natin. Lalong lumito, nagpaliwanag na si Kaeli Soriano. Ayaw lang mag-isip ng kababayan natin Masyadong in-idolize. So, ginawang idolo tong si Kaeli. Hindi naman natin sa tinatawaran, magaling na kung magaling. Di ba? Kaya lang, ang problema dyan, mag-isip po tayo mga kababayan. Eto na, dito lang naman yan Actually, nakalimutan natin. Bagamat ito yung programa ng itanong mo kay Kaeli, sasagutin si Rashid. Ito yung continuation patungkol sa sugo. Diba? Inuna natin si Felix Manalo. Pangalawa si Eli Soriano. Ito, papiyaw na paliwanag lang doon sa partikular. Pero, ang tabayanan nyo mga kababayan, meron po tayong ilalahad patungkol sa sugo nga ba ng si Eli Soriano. Ngayon, tuloy natin. Yung John 10:30 kapatid, ano sabi niya dyan? Sige kapatid na Yusuf. Ito po sabi. 1:30. Ako at ang Ama ay iisa. Kita mo. Iisa Ang bilang ng Diyos iba daw. Di ba? Ano daw dyan? Ang Diyos at ang Ama, ako at ang Ama ay iisa. Nagbigay siya ng halimbawa. Nakalimutan ko yung pangalan, si Daniel yata. Iisa kami. Iisa sa dugo. Kasi magkamag-anak siya. Di gano'n. Ngayon, nagbigay siya ng halimbawa. Pero, Rashid, bago natin bigyan yung halimbawa niya, kasi binigay niya halimbawa yung nasa 19:5 ng Mateo. Magkagayon pa man, nais ko magbigay din ng konting comment. Kung sasabihin ni Kaeli Soriano na sila ay bagamat sabihin natin magkaiba ng persona, ang Ama at ang Anak, pero iisa sila sa tiyatawag na likas ng pagkayos. Kung magiging ganun, yung parang ganun yung nakikita natin takbo o yung analysis natin sa kanya, una, pagpapauna natin kapatid na Yusuf, yun ay maling pagkaunawa dahil magkakaroon ng dilema. Ano yung tutukuyin natin dilema, Rashid? Allow me to explain this. Pag binasa kasi natin yung nakalagay dito sa Greek, na ang sinabi dito, ganito po ang ating mababasa sa Juan 10:30 ay ganito po, ego kai ho pater, hen es men, nang ibig sabihin, I am the Father are one. Tanda po natin Rashid at kapatid na Yusuf, ang ginamit nito ay salitang hen. At pag sinabing hen, ito ay neuter gender, na sila iisa sa layunin at saka sa purpose. At in fact, ito pa nga ipinagtitibay ng isang dalubhasa Isang sa Bible Grigo. scholar. Isang sa Bible scholar na si May reference pa Yes, tayo. Daniel Wallace. Bagamat hindi tatanggapin ni Kaeli kasi para sa kanya siya lang ang pantas. Pero yung nag-aral po ng Greek. Nag-aral po ng Greek. Na kahit proponents of Trinity, sila umaamin mismo patungkol sa salitang hen. Particular dun sa John chapter 10 verse 30. Ano ang sabi? Ganito ang ating mababasa. When the neuter one Neutral. is hand, kasi Yes. is applied to person, it means one things. In another, they have becoming united in some things as such a purpose and will. They have become one
united, such in purpose and, And will. will. So- Biro mo, nagkaisa sila sa layunin at sa kanilang kagustuhan, will. Alimbawa tayo, Oo. alam mo yung salitang isa, hindi rin nagkakailayo sa salitang one sa English. Oo. Tingnan mo pag sinabi natin sa Tagalog, ang tatlo tayo rito ay nagkakaisa. Oo. Ibig sabihin, nagkakasundo tayo. Nagkakaisa tayo na ano? Na tayo alimbawa ay kumain. Correct. Apoy talakayan. At saka na siya, Diba? halimbawa, Brother Yusuf, pwede mo bang pakibasa yung sa 1:17-22? Ano ang kung dyan ang sinasaad? Kasi, diyan natin malalaman, saan pa sila nagkaisa. Yes, totoo yun. Saan sila iisa? Oo. Saan sila iisa? Kasi sabi ni Kyle Soreno, iisa sila sa pagka-Diyos. Sa nature, na ginagamit din ng Trinitarian, ginagamit din ng oneness, ginagamit din ng isang politistic na tao. Yes. Kaya sabi na siya na umamin yan eh. Marami siyang Diyos eh. Tumasamba sa maraming Diyos. O siya umamin yan. Politism daw ang Christianity. Etong tanong, yung John chapter 10 verse 30, they are one in what? Yung tanong, one in nature, one in essence. Paano? May papunta sa dilema eh. Pag yan ay paliwanag niyo, iisa sa layo, iisa sa katalagahan, iisa sa naturalesa, iisa sa kalikasan o sa likas. Ito yung magiging dilemma. Ito, basahin mo. Pakibasa. Sa 17:22 po ng Juan, dito po ating bubasa. At ang kaluwalhatiang ibinigay mo sa akin ay ibinibigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ayun. So, saan sila iisa sa talatang 21? Upang silang lahat ay maging isa. Gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Doon pala sila magkaisa. Doon pa sila iisa. Kasi nalintulad niya, upang sila naman ay maging isa. Gaya naman natin na iisa. Ngayon, kung yung pagiging isa na yun ay tumutukoy sa kalikasan o sa likas, katalagahan ng pagka-Diyos, lalabas, ganito sinasabi ni Kristo, upang sila maging Diyos din naman, tulad natin na Diyos din. Ganun lang lalabas dyan eh. Kaya nga, kita mo, ang linaw ng paliwanag ng isang scholar. Yung one, pagdating sa person, sometimes ginagamit, they are united, one in purpose, one in will. Yung salitang isa sa Tagalog, sa ating wika, pwedeng tumukoy sa isang-isa talaga sa bilang at wala nang iba. At ano pa? Isa sa layunin. Depende sa context. Depende sa pagkakagamit. Oo, intindihin nyo muna. Halimbawa, iisa lang ang ating presidente ngayon. Tama ba hindi? Isa lang. Pag sinabi mong dalawa yan, magkakaproblema tayo. Sino presidente ng Pilipinas? Parang ganito eh. Si Pinoy, di ba? Parang ganito. Noy Aquino. Kasi hindi na tayo maghahalim, hindi na tayo magpapakala. Iisa lang ang tagapagluto ng burger at putlong sa kapital na kaya. Sometimes hindi lang isa. Ang point dyan, di ba? Yung palang iisa, sabi ni Kailis, hindi raw isang-isa yun. Tingnan mo, isa-isayin natin, Tingnan mo. Ito. Hindi, teka. Hindi, sige, siguro, isayin natin mo. Siguro po, Unahin muna natin siguro yung salitang ikhad. Kasi ang ginamit ay yung salitang ikhad sa Hebrew. Yes. Pag bilang daw kasi ng tao, iba, 1 plus 1 equals 2. Sa Diyos daw, ang 1 plus 1 equals 1. Alam mo, Rashid, ginagawa. walang pagbabago sa formula ng Trinity. Kylie, Oo. mga kababayan, pakitanong nga kay Kylie. Kasi ayaw kami bigyan ng oras na magtanong eh. Saan mo nakuha yung rules na yan? Kapag Diyos ang nagbilang, 1 plus 1 equals 1. Sige nga. Saan nyo nakuha yan? Patutunayan namin sa Biblia, pag sinabing ikhad, mali po yung paliwanag ni Kaeli Soriano na pag sinabi daw isa, hindi raw talaga isa. Hindi. Sandali lang. Masyado namang mali. Intindihin nyo muna. Tingnan natin yung context. Basa tayo limbawa, bago natin basahin yung example na binigay niya.
Doon tayo magtatapos siguro. Kasi Karashid, Oh, ito sige. yung naman. Sa Deuteronomy 6.4 kasi, sinasabi doon, kapatid na Yusuf, pakibasa nga, yung muna yung unang konteksto na Opo. bibitawan. Sa Deuteronomy, Chapter sa 6, Verse 4, pakibasa. 4, doon po ating mabasa. May palusot sa dyan. Oo. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Kabisado nga yung Karashid sa Hebrew eh. Kasi sa Hebrew kasi nakalagay doon, Shema Yisrael, Elohim Adonai, Elohim Echad. Oh. Yun ang nakalagay doon. Teka, sa ibang rendition yan, Elohim. Oo. Sa iba, Yahweh yan. Isa Yahweh. Iisang Yahweh. Oo. Yung bang salitang iisang Yahweh yun, hindi talaga isang-isang Yahweh. At meron pang ibang Yahweh. O maraming Yahweh. At sa Karashid, pag ginamit kasi yung salitang Echad sa Hebrew, kapatid na Yusuf, ito talaga yung absolutely one. Ito yung numerical one at ito yung free from all composition. Ngayon, hindi. So, bakit ko yun nasabi, Karashid? Oh. Una, Hindi compound, ha? hindi siya compound. Dali. Kasi, Baka ma-technical tayo dyan. Kasi may ginagamit sa argumento. oo. Remember, yung suki natin, nakalaban natin si Ronald Ubidos. Yes. Yun daw ay, actually, yan ay compound. Pero Karashid. tinutulan natin siya. Hindi pag sinabing ekade compound. Karashid, pag sinabi nilang Talagang compound, absolutely one. pag sinabi nilang compound, meron silang makakalaban. Oh, At in fact, hindi tayong kalaban. Ang kalaban mismo is scholar. basahin mo. Ito, basahin natin dito ha. Ang sabi po dito, ganito ang ating mababasa, sa Lecture in Systematic Theology, na sinulat po ni Henry Citizen, revised by Bernard D. Dorskin, ito po ay isang theologian. At in fact, hindi siya makakapagsulat ng ganitong aklat kung hindi siya theologian sa madaling salita. Ganito ang ating mababasa sa pahina 89, pakinggan niyo po. That there is one God is the great truth of Old Testament. The same truth is frequently taught in the New Testament. But God is not merely one, He is the only one. As such, He is unique. There can be only one infinite and perfect being. To postulate to one more infinite being is illogical and inconceivable. Sabi dito, that the divine nature is undivided and invisible, is inimitated. In Deuteronomy 6.4, ito na, Karashid, yung kinot natin talata. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. God does not consist of parts, nor can He be divided into parts. He is being simple, numerical one. Numerical one, malinaw. Iisa sa bilang. Diba? Ako, ito po yung stand namin. Kapag patungkulo sa Diyos sa Biblia, pag sinabing isa, talagang isang-isa lang kay Eli Soriano. Titindigan kita sa lahat ng usapin. Debate. Alam ko yung mga palusot ko, hindi naman bago yan eh. Pinaliwanag na yun ng mga church father nung una. Ano ba naman yan? Hindi naman bago, wala naman bago sa presentation mo. Pero, ito ngayon stand ko. Pag sinabing Echad, lalo na may kinalaman sa Diyos. Yes. Talagang absolutely one yun. Ito naman merong, huwag natin panggitin. Magkagayon pa man, tinama. Karashid, ito, may singit ulit. Meron din ako binasang isang artikulo na ang sinabi ni Jewish Rabbi Tovia na malabo sa Diyos, o most especially sa grammar ng Hebrew, patungkol sa kanyang bilang ay maging compound siya. Nahirapan. Ipagpalagay natin. Kasi iba tumatakbo sometimes sa Echad ay compound, sometimes numerical one. Pero tingnan natin sa context. Ang ating ganito, para wala tayong pagkatalo. Pag sinabing Echad, nagkakamali yung paliwanag ng iba, hindi raw isang-isa. Hindi. Pag sinabing Echad, isang-isa rin sa maraming pagkakataon, sa maraming talata ng Biblia. Higit sa lahat, kapag pinanggit ang Diyos na Echad, talagang numerical one. Magkagayon pa man, babasa tayo ng salitang Echad sa Biblia. Tingnan natin kung tama yung pangangatwira ni Eli Soriano. Pag sinabing isa, hindi raw isang-isa. O, sige. Unahin natin yung nasa Levitico 16:5. Sa Levitico 16:5, ito po ating mababasa. Siya'y kukuha mula sa kapulungan ng mga anak ni Israel ng 2 kambing na lalaki. Ilang kambing? Dalawa. Yung Bilang- dalawa, automatic, hindi isa yun. Hindi rin 3, 2. Tapos, Bilang handog pangkasalanan at ng isang tupang lalaki bilang handog na susunod. ilang tupa? Isa. Yung bang isa rito, Echad ang ginamit?
Hindi isang-isa ka, Eli Soriano. O talagang isa sa bilang. Kita mo? Ewan ko paano ka makakalusot dyan. Ipaliwanag ba naman na porque isa, hindi raw isang-isa, iba daw ang bilang ng Diyos, 1 plus 1 equals 1. Saan mo kinuha yan? O ito pa, basa pa tayo ng salitang ikhad sa Biblia. Sige. Sa unang hari, sa 22:8. 8. At sinabi ng hari ng Israel kay Jehoshaphat, may isa pang lalaki na maaari nating sanggunian sa Panginoon. O, isang lalaki. Ilang lalaki? Isa. Sino yun? Si Mikaya na anak ni Imla. O, Mikaya. Binanggit pa. Ilan? Isa. Sino yun? Binanggit Mikaya. Meron pa bang iba? Wala na. Echad din ang ginamit. Numerical 1, literal 1 in numbers. Numerical 1, isang-isa lang absolute 1. At sa Karashi, may singit ko rin na isang talata din sa Biblia, kapatid na Yuso, pwede bang pakibasa ang nasa ikalawang hari, 19:19? No. Opo, Echad din ang ginamit. Mm. Pag isa daw, hindi raw isang-isa, pambihira. Ang daming talata. So, Ikaw no, kukuha ka ng talata, kapiranggot, tapos ipapaliwanag mo, conclusion, ang sa Diyos, ang bilang 1 plus 1 equals 1. Ako po, lalabas, stat pero lang. Bobo yung Diyos na pinapakilala ni Soriano. Ikalawang hari, 19:19? Ito po sa akin, ito po mabasa natin. Ngayon nga, o Panginoon naming Diyos, ilikas mo kami sa kanyang mga kamay. Isinasamo ko sa iyo upang makilala ng lahat ng mga kaharian sa lupa na ikaw, Panginoon, ang tanging Diyos. Dito naman na ikaw, Panginoon, ikaw lamang. Okay, para kay Soriano pala, yung salitang ikaw lamang, hindi talaga ikaw lamang. Ang hirap pala manligaw to si Kaeli. Parang, Oh, parang, mali eh, ikaw lamang, wala nang iba. you're the only one. Kaya pinagtatawanan tuloy kayo ng marunong ng Hebrew eh. Kaya tuloy yung ibang Kristiyanong Trinitarian, hirap na hirap makipagdebate sa isang rabbi na Hudyo. Kayo pa magpapaliwanag sa kanilang lingwahe. At ang Hudyo, hindi naglalayo sa salitang Arabic. Ha? Alam namin po yung salitang ahad. Semitic na. Alam namin, yung sa Hebrew ay ikhad. Oh, dito pinapatunayan namin, isang-isa lang talaga yung salitang ikhad sa Hebrew. Okay? At sa Karashi, sa Deuteronomy 6:4, ang ginamit niya sa saktang 1 is wahid. Okay. Sa Arabic Bible din Yes. naman. Basahin naman natin yung sa Ezekiel, kapatid. Sa Ezekiel 33:24. 23, 24. 24. Basa. 33:24. Basa rin tayo. Okay. Tambakan mo natin sila ng talata patungkol sa ikhad. Ito po, basa natin. Anak ng tao, ang mga naninirahan sa mga gibang dakong iyon ng lupain ng Israel ay patuloy na nagsasabi, si Abraham ay iisa lamang, ngunit kanyang naging pag-aari ang lupain. Ilan si Abraham? Iisa Abay, lamang. para kay Ali Soriano, hindi isang Abraham lang, 2, 3, maraming Abraham yan. Ay nako ka Eli Soriano. Ha? Akala ko ba pag sinabing isa, hindi isang-isa? Mali. Ako po mga kababayan, huwag kayong magagalit sa amin. Gusto lang namin kayong... Wala naman kasi bumabatikos na ganito. Sabi nyo na bumabatikos kami. Wala naman kasi pumupunan ng ganito eh. Kay Ka Eli Soriano eh. Parang kasi masyado nang umelibs eh. Para bang hindi na wala na raw... wala ho. Di ba? O ngayon, kalimutan yung Muslim kami. Kalimutan yung mga Muslim bumabatikos. Gamitin na lang muna yung isip mo. Di ba? Oh. Kasi ngayon, gumagamit kami ng Biblia at Biblia. Kasi pag Quran, sabi Quran yan, di kami naniniwala. O, dito, we are using the Bible against Soriano. Sabi ni Soriano, pag Diyos daw nagbilang, 1 plus 1 equals 1. Saan mo nakuha yung Kaeli? Sa Bible, pag sinabi palang ikhad, pag sinabing isa, talagang isang-isa. Oo, baka lumusot. May mga pagkakataon pag sinabing isa, pero yun ay patungkol saan? Sa purpose, sa layunin. Ha? O, sabi na, mamaya, babasa rin tayo. May pangaturan siya kasi hindi na isang laman, hindi na dalawang laman, kundi isang laman. Mamaya, basahin natin yan. Pero, majority, higit sa lahat, patungkol sa Diyos. Pag patungkol sa Diyos, lalo na kapag Diyos ang nagpakilala. Pag sinabi niyang ikhad siya, talagang
absolutely, numerically, 1. Magbasa pa tayo. Isa pa nga. Isa pa nga. Mga kababayan, lista po nyo yung mga talata. Opo. Sa Exodo 25:19, Ano sabi? gumawa ka ng isang kerubin sa isang dulo. Ilan? Isang kerubin. Baka dalawa na naman kay Kylie. At ng isang kerubin sa kabilang O, dulo. tingnan mo, inuutusan, gumawa daw ng isang kerubin. Pagkakaintindi na, siguro kung nandun si Kylie, bakit? Dapat dalawa ang kerubin. O, ano pa? Tapos isang kerubin din sa isang dulo. O, isa pang isa. Opo, dito po sa may Zacarias, sa 11 po. At ang talata niya po ay may sa Zacarias sa 14 po. Basahin mo nga yung district president ng ganun. Opo. Zacarias sa 14 at ang talata po ay 9. Dito po ang ating mababasa. Ang Panginoon ay magiging hari sa buong lupa. At, Sa araw na iyon, ang Panginoon ay magiging isa isa. at ang kanyang pangalan ay isa. Isa. Ano pa ba? Gagawin mo pa rin dalawa yan? Pakibasa nyo yung Daniel, kapatid. Yes, 13. 13. Basahin ko muna sa saling ko, tapos basahin mo yung Brother Yusuf Alas sa saling. na yata ng madaling araw dito sa Capital Lakayan. Talagang Sabi, walang tulugan sa Capital Lakayan, sa ngunit ang Burger prinsipe Comparative. ng kaharian ng Persya ay nagipagpunyagi sa akin ng 21 araw. Ah, Ngunit narito si Miguel ay isa sa mga punong prinsipe. Dumating upang tulungan ako at ako'y natira doon kasama ng mga hari sa ilan Persya. daw yung punong prinsipe? Isa. Isa. Sino? Si Miguel. Si Miguel. O sinabi pa. Sabi mo, hindi isang Miguel yan, dalawang Miguel. O, papayaw na lang bago tayo magpaliwanag pa. Patungkol sa pagpapakilala sa Diyos. O sa aming Malakias 2:10. Opo. Malakias 2:10. Ito ba, dalawa to, Kylie? Ilan to? Sige. Opo. Sa Malakias 2:10. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? Patay. Kasi daw ganito Sabi daw ni Kylie, sabi daw ng Iglesia ni Cristo, ilan ng Diyos? Sabi ni Kylie, mali. Ilan ang tunay na Diyos? Sabi niya. Mali daw yung tanong na yun. Turuan natin ang Iglesia ni Cristo magtanong. Ilan ng Ama? Iisa. Isa. Kylie, kung yung salita, ginagamit namin argumento mo, kung yung salitang isa ay hindi naman talaga isa, sabi sa Malakias, pakiulit, Opo. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? o ilan po ang Ama, Kylie? Sabi mo, yung salitang isa, hindi talaga isang-isa. Ilan ngayon ang Ama? Dalawa? Tamo, papunta ka sa dilema. At saka Karashid, pag sinabi niyang dalawa, mayayari siya sa atin. Pakibasa, unang Korinto 8:6. Pero, tapusin mo na yan. Ito po sa Basta, Malakias. iisang ating Ama. Ulitin mo. Hindi ba iisa lamang ang ating Ama? At, Hindi ba iisang Diyos ang lumalang sa atin? yung malinaw yung salitang iisa Pag sinabing iisa, talagang isa ka, Eli. Ano yung palatang pinababasa mo? Unang Korinto 8:6. 8:6. Ganito po mabasa Kaya natin. mong basahin sa Greek yan? Sapagkat sa ganang ating, Ngunit sa ganang atin ay may iisang Diyos lamang, ang Ama. Pinilo. Nakita mo ba? Nilikot din yung talata na yan. Pero hindi niya kayang tutulan, iisa ang Diyos. Oo. Pero may likot siya dyan Di ba? Pero dito, iisa. Ang Diyos, ang Ama. Hindi mo. Bible to Pinag-usapan natin yung salitang isa. Brother Mike. pag sinabi kasi dito, Karashid, sa unang Korinto 8:6 ay ganito ang ating mababasa na ang sinasabi dito is Heis Theos Ho Pater, na ang ibig sabihin one God the Father. Pag ginamit sa salitang Grego, ang salitang Heis, ibig sabihin is totally one batay sa mga lexicons. Tapos, pag pinuntahan ko rin dito sa Marcos 12:29, ganito ang ating mababasa. Tingnan natin, Karasida, baka mamaya makalusot si Kaeli, pero sisiguraduhin natin na sa pagbabasa natin, walang mailulusot itong ating sinasabi natin, gamitin natin, binabatikos. Babasahin ko sa talatang 29. Okay, ganito ang ating mababasa. Pag binasa ko dito sa Greek is kurios heis, na ang sinasabi dito, Karashit, ito
Kurios ho theos. One Lord. Tapos sabi dito, One God. Nomus kurios heis. Nang ibig sabihin dito, a Lord, sabi dito, Lord the God, sabi dito, of us, Lord one is. Proper translation niya. Ngayon, pag ginamit yung salitang heis sa Greek, ito talaga ay totally, absolutely one. Wala siyang pagkakaiba sa kahulugan ng echad. Ngayon, anong main point natin dito? Ito kasi is, iba siya sa ruling ng head. Kasi kung ang hen ay neutral gender, ang heis is masculine gender, nang batay sa mga lexicon, ito ay totally one. Therefore, kung babasahin mo yung sa yung sa Mark 12:29, ang cross-reference nito ay pinagbatayan sa Deuteronomy 6:4. Na echad. Yes, na echad. At lahat ng mga majority ng Bible scholars ay nagkakasundo na ang Diyos na nagpakilala sa Old Testament ay ang Ama. Therefore, kung pinakilala ni Kristo na ang Ama lang ang Diyos, hindi siya doon kasama. Tama. Malinaw eh. Yung salitang one, salitang isa. Tinuturuan natin ng mathematics itong si Kyle. At saka, Karashit, Hindi siya makakapagpalusot. Bilang ng tao yan. Hindi, dahil huwag mo namang gawin stuck. Pero parang ganito na lang yung Diyos na pinapakilala mo, Kyle, huwag mo namang gawin bobo. Karashit, parang ganito lang yan. Kung meron siyang may lulusot sa atin sa Tagalog, at least paano, wala siyang lusot, ang Greek na ang pinagbatayan natin. Ngayon, pakibasa mo yung Genesis 3:22. Tapos punta tayo doon sa kanyang batayan. Dito muna tayo sa isang batayan niya. Genesis 3:22. Sinabi ng Panginoon Diyos, tingnan ninyo, ang tao'y naging parang isa sa atin Okay. na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka'y unat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng bunga at kumain at mabuhay magpakailan. Tingnan mo parang isa sa atin. Ngayon, yung salitang isa, depende sa context. Parang isa. Di ba? Parang katulad na natin. Nakikitulad sa atin. Di ba? Yun ang batayan nila para sabihin na yung isa ay hindi talaga isang-isa. Yun ang palusot nila. Katulad dun sa 19 ng, may ako sabihin, 19 ng Mateo. 4:5 ng Mateo. Paliwanag natin ito. Sige. Basahin. Sa Mateo sa 19:4, ngunit siya'y sumagot at sinabi, hindi ba ninyo nabasa na ang nilikha sa kanila buhat sa pasimula ay nilikha silang lalaki at babae? At kanyang sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa'y magiging isang laman. Ang dalawa ay magiging isang laman. Yun ang palusot mo ngayon. Bakit daw? Yung dalawa ay naging isa. Hindi na dalawa, kundi naging isang laman. Alam mo, nung basahin niya yung Juan 10:30, agad-agad cross-reference niya 19:4-5 ng Mateo. Para ipaliwanag niya sa tao na ang bilang daw ng Diyos, 1 + 1 = 1. Mali daw yung bilang ng tao. O kaya bilang ng tao ay 1 + 1 = 2. Sa Diyos naman daw, 1 + 1 = 1. Ang cross-reference niya, yung Mateo 19:4-5. Bakit daw? Kasi daw, kita mo yung babae at lalaki, no, nag-asawa. Sila'y hindi na dalawang laman, kundi isa na, naging isa. Na ang ginamit sa Greek ay niya. Yes, Karashit, ganito po yan. No? Kung titignan po natin sa verse 4, ginamit doon ay saltang heis, pero pagdating sa verse 5 ay smiya na Okay. po ang nakalagay. Oh. So kung titignan natin, Karashit, ito lang bilang isang huling pananalita, sana po gagamitin ko yung pinaka-mainam na approach. Kung gagamitin ni Kyle Seriano na yung pinaka-cross-reference niya is yung nasa Matthew chapter 19, verse 4-6, gagamitin ko yung mga theological terminologies. Ito yung magiging exegetical fallacy na ibig sabihin is lalabas out of the context na doon sa paliwanag ng 10:30. Ibig sabihin, lalabas si Soriano talaga is talata by talata lang. Hindi niya kinukonsider yung kabuuan ng context. Tama, bakit? Tinan mo. Ang argumento niya, sa John 10:30, Oo. ang sabi raw ni Jesus, ako at ang Ama ay isa. Nagbigay siya ng cross-reference. Sa Diyos daw, kapag isa, 1 + 1 = 1. Kasi dun sa chapter 19 ng Matthew, ang sabi dun, hindi na sila dalawa, lalaki at babae, kundi isang laman. Kita mo?
O, sandali. Sakyan natin yung argumento ni Kaeli. Naku, Kaeli, papunta ka rin sa dilema eh. Bakit? Tingnan mo, bakit mo to kinross reference tong dalawa? Bakit ginamit mo tong batayan para ipaliwanag mo yung John 10:30, hindi talaga sila iis. Tingnan mo maling analogy, maling gamit. Bakit? Yung nasa chapter 19 Matthew, yung dalawa, noon pa man, dalawa, sa bilang, naging isa. Bakit? Ganun din ba yung ama tsaka anak? Dating dalawa? Naging isa? Dating dalawa ang kalikasan, katalagahan, nature, hindi na nga sila, lalabas ganito hindi na sila dalawang Diyos, kundi isang Diyos na lang. Patay pa rin ang doktrina ni Kaeli. Hindi naiisip ng kababayan natin Hindi rin naisip ni Kaeli yan Tama? Sige, isipin nyo. Tama ba naman gamitin yung argumento na yun? Yung dalawa, dating dalawa, naging isa. Okay? 1 plus 1 equals 1 daw. Ito naman, sa John 10:30, sandali. Di ba? Sa John 10:30, ako at ang Ama ay iisa. Bakit mo ginamit tong 19? Bakit? Dati ba tong dalawa? Tapos naging isa? Magkaiba ba yung kanilang? Dalawa ba silang Diyos noon? Sa likas, dalawang literal na magkaiba ang kalikasan o dalawang Diyos sa bilang tapos naging isang Diyos na lang? Yung ba ibig mong sabihin? Malayo yung dalawang cross-reference mo. Tama po yan, Karosid, kasi kung titignan natin yung cross-reference ng Matthew o ng John 10:30, nandito sa John 17:22. Yun ang dapat na cross-reference. Yun ang dapat. Pero yung dito sa Matthew, ang cross-reference yan, yung doon sa Genesis. Yes. Yung patungkol kila Adan at Eva. Kasi pag binasa mo yung pag binasa mo yung context na, yung before 10:30 at saka after 10:30, malinaw mo namang maintindihan Yes. Iisa sila sa layunin sa pag-iingat ng kawan Hindi naman tinutukoy doon na iisa ang kanilang nature, kalikasan. Pag binasa natin sa talatang 25 hanggang 29, talagang maliwanag doon na sila ay iisa sa layunin upang pangalagaan ang kawan. Bakit? Sa talatang 25, basahin natin. Sinagot sila ni Jesus, sinabi ko sa inyo, at hindi kayo nagsasampalataya ang mga gawang ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama, ang siyang nagpapatotoo sa akin. Datapwat hindi kayo nagsasampalataya sapagkat hindi kayo sa aking sa aking mga tupa. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. At sila'y bibigyan ko naman ng buhay na walang hanggan at kailanman hindi sila malilipot at hindi sila aagawin ng sino man sa aking kamay. Ang aking Ama na nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa sa lahat. At hindi sila maaagaw nino man sa kamay ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Hindi sila maagaw. Di ba? Pinag-iingatan nila yung kawan. At magkagayon pa man, naman, pati yung kanyang example na ako daw, siya daw, at saka si Daniel yata, kung hindi nagkakamali, Daniel Asal, iisa daw sa dugo. Ganito, halimbawa, magkakamag-anak tayo. Sabihin natin iisa dugo natin, sabihin magkakamag-anak. Pero, tama bang sabihin tayo, isang tao pa rin sa bilang? Hindi naman pinag-uusapan. Parang si Ka Richard Thompson ng SDA. Karasid, marami tayong tao, pero isang kalikasan natin. Hindi yun ang tanong. Ilan tayo ngayon sa bilang? Ilan tayo tao ngayon? 3 tayo Isa, 2, 3. Ngayon, pwede bang sabihin, kami ay nagkakaisa? Pwede. Oo. Nagkakaisa, nagkakasundo kami na ang hamburger, at saka footlong dito sa Kape Talakayan ay napakasarap. Di ba? Nagkakaisa kami ngayon. Di ba? Taas mo pa, Mr. Cameraman, di yata nakita. Ayan, di ba? Iba? Kaya intindihin natin yung context. Tama, di ba? Si Rashid at saka si Brother Yusuf ay iisa. Iisa ba kami sa bilang? Hindi, dalawa kami bilang. Pero sa kami isa sa layunin. Isa ang takbo ng isip. Isang gawain.
pareho kaming Muslim. Iisang pananampalataya namin. Pero huwag mong paliwanag, pag 1 plus 1 sa Diyos ay equals 1. Naku, Ka-Eli, maliho kayo dyan. Marami kaming talatang binigay para patunayan kay Ka-Eli Soriano na yung talagang isa, yung Echad ay isang-isa. Itanong nyo kay Ka-Eli Soriano yan. Ngayon, huwag kayong magagalit sa amin. Challenge po ito ng Muslim. Gusto nyo, imbitahan nyo kami. O kaya, imbitahan namin kayo. Sarado na isip ng mga kababayan nating ang dating daan eh. Ha? Ayaw nyo kumausap sa Muslim eh. Oh, buti na lang, may ilang dating daan na nakipag-usap sa atin. Si Brother Yusuf po, ang dating daan, for your information. Ha? At ang iba pang mga nakakausap natin, mabuti bukas ang isip. Hindi man natin pinupwersang maging Muslim. In fact, di pa nga sila Muslim. Pero patuloy na nakipag-usap sa atin. O, di ba? O, nagkakaisa kami, pati ng ating gwapong cameraman na malapit ng kasal, nagkakaisa tayo. Di ba? Iisa tayo, di ba? Iisa tayo na, no? Na masarap ang kape. Sa kape, talakayan. Ha? Sa kape, comparative religion. Ayan, comparative religion na Max. Ha? Coffee Max. Kaya ako Rashid bilang isang muling pananalita, mga kapatid na dating daan, Brother Yusuf, bagamat hindi ko sinasabi, expert ako sa BF, hindi naman ako nagmamalo ng lunungan, pero at least paano, ako'y bumabatay lang naman, batay sa aking mga nabasa, batay sa pagpapaliwanag ng mga dalakasan ito. So, ang pinaka-burden of proof ay na kay Ka-Eli Soriano. Dapat patunayan niya na mali ang pagkaunawa natin. Kung mali ang pagkaunawa niya natin, itutulan niya na mali ang pagkakagamit natin sa mga tekstong ating binasa, hindi na sa Tagalog, hindi na sa English, hindi batay na dito sa Greek manuscript. Sana nasulat niyo yung mga talatang nasulat namin. Masyado kayong ellipse kay Ka-Eli. Ako, Ka-Eli, nagkakamali itong mga Muslim. Kayo nga po magpaliwanag. Ayan, o, di ba? Yung mga tekstong binasa, isang-isa lang daw to. Di ho ba mali? Kasi 1 plus 1. Di ba yung isa eh? Di ba? May ganun siyang paliwanag. Pag sinabing isa, hindi raw talaga isang-isa. Pag sinabi naman dalawa, yung dalawa, naging isa. Ganun ang paliwanag niya. Okay, siguro, pasamantala, magpaalam tayo. So, kapatid Yusuf, bilang sa kanyang pananalita? So, alhamdulillah rabbil alamin. So, tapos po yung ating talakayan. So, maliwanag po mga kapatid, ang Diyos, tanging iisang Diyos lamang. Walang plurality, iisa. At iiwanan namin sa inyo ang isang pahayag ng Quran. Fa'alam, pakaalamin mo muna o tao, annahu la ilaha illallah. Na katotohanang walang Diyos, walang dapat sambahin maliban kay Allah. At sa italata pa ng Quran, kanyang sinabi, Inni anallahu la ilaha illa ana. Ako si Allah, walang Diyos iban sa akin. At kanya pang sinabi, La ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Walang ibang Diyos bukod pa kay Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamauin. Ilahukum ilahu wahid. Ang Diyos ko, ang Diyos nyo, iisa. Hindi dalawang naging isa, kundi iisa. Kapatid na Nay. Bilang isang huling pananalita, alhamdulillahi rabbil alamin, bilang isang huling pananalita, nais ko lang basahin sa inyo ang isang aya na ibinibigay ng Quran na naway, Rashid, hindi tayo mapabilang sa mga magsasabi nito, at naway, gayon din naman ang mga nakikinig sa atin. Ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَالَ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاكِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابٍ سَعِيرٍ. And they will say, had we but listened or used our intelligence, we would have not been among the dwellers of the blazing fire. Naway mga kapatid at mga kaibigan, pagdating po sa katotohanan, ang ating pong gamitin, ang ating pag-iisip at ang ating listening, at naway wag po ang ating damdamin. Bilang isang huling pananalita, ayun lang po ang aking masasabi. Wala po kaming layunin na saktan po, personal, ang damdamin po ng kababayan natin ang dating daan. Marami po tayong kaibigan na membro po ng dating daan. Ito po'y aral lang pinag-uusapan. Wala po kaming personal against Ka-Eli Soriano. Ito po ay isang hamon lamang na may kinalaman po sa aral. Ito po ay objective na usapin. Kung kami po ay nakasakit ng damdamin nyo, humihingi po kami sa inyo ng paumanhin. Pero kung ito po maging dahilan para kausapin nyo kami, para pansinin nyo kami, para harapin nyo kami sa isang maginoong debate, kami po ay matutuwa, mga kababayan, membro po ng Ang Dating Daan. Tarik Kadib.
Okay? Ito po ang iyong kapatid, si Carl Rashid Pindasan. Pansamantalang nagpapaalam. Maraming salamat po sa inyo. Assalamualaikum. Sumanyo po ang kapayapaan.